Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Nakuha ng Converge Fiber Xers ang karapatan para maglaro para sa kanila si Jordan Heading imbis na sa Terra Firma Jeep na nakakuha sa kanya bilang kanilang first overall pick sa Season 47 Gilas Special Draft. Inanunsyo ng koponan na inaprobahan ng PBA ang kasunduan kung saan ipapadala ng Converge sina Aljun Melesio at Keith Zaldivar sa Terra Firma, kasama pa ang first round pick sa Season 51 PBA Draft. Simula nang na-draft si Heading noong 2020, hindi pa nakatungtong ng PBA hardcourt para sa Terra Firma ang dating Gilas Pilipinas guard. Imbes ay naglaro si Heading para sa Strong Group Athletics sa Taichung Wagor Suns sa Taiwan at sa Nagasaki Velka sa Japan. Inaasahan na ang 6'2" Filipino-Australian ay masisilayan sa kanyang debut sa PBA itong darating na Season 49 Commissioner's Cup na nakatakdang magsimula sa Nobyembre 27. Nakaabot ng quarterfinals ang Converge itong katatapos lamang na Governor's Cup, subalit nadispatcha sila ng San Miguel Beermen sa loob ng 5 laro ng kanilang serye. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Gumagawa ng mga hakbang si EJ Obiena para matupad ang kanyang pangarap para magkaroon ng pole vault facility sa Pilipinas. Inanunsyo ng Filipino Olympian ang pagbubukas ng isang pole vault facility na tinulungan niyang gawin sa Marcos Stadium sa Lawag, Ilocos Norte, kung saan umaasa siya na makahubog ng mas maraming Pilipinong pole vaulter sa bansa. Ibinahagi ni Obiena na mayroong nakatakdang ribbon cutting ceremony sa Nobyembre 22 para markahan ang simula ng isa sa kanyang matagal nang pinapangarap. Sa isang Instagram post, sinabi ni Obiena na ang pangarap niya ay hindi hihinto sa kanya ang pagkilala sa Pilipinas sa larangan ng pole vault, kundi sa mga susunod pa na henerasyon. Dagdag ni Obiena na kaya nitong tulungan na makapagtayo sa iba pang lalawigan sa pamamagitan ng paglikom ng pondo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalitan ng pambaton ng Prime Stags Boxing Gym na si Michael Adolfo si Kit Seron Garces para sa isang title fight sa Bangkok, Thailand na nakatakda sa Nobyembre 29. Makikipagsabayan ang Cebuano boxer laban kay Thai veteran Danay Ngiyapfockiao para sa bakanting World Boxing Council o WBC Asian title sa 112-pound division na gagawin sa loob ng 10 rounds. Ayon sa Prime Stags Sports, napilitang umurong si Garces pagkarang magtamo ito ng injury habang siya ay nagsasanay sa Talisay City. Sa kabila ng pangyayari, kumpiyansa naman si Prime Stag Sports President Attorney Jigo John Dacua sa kakayahan ni Adolfo laban kay Ngiyapfockiao. Habang mabigat ang makakalaban ni Adolfo, ang kasalukuyan niyang porma ay nagpapahiwatig na handa na siyang mangibabaw sa okasyon. Kasalukuyang may record na 6 na panalo, 2 talo at 3 knockouts ang 25 anyos na si Adolfo. Huling nanalo si Adolfo ay laban kay dating world title challenger na si Virgilio Silvano, kung saan nanalo siya via unanimous decision noong Hulyo na ginanap sa SM Seaside City, Cebu. Subalit lumalamang si Ngiyapfockiao kung saan may record itong 23 panalo, 5 talo at 1 draw na may 12 knockouts. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.